Ako po si Jose, isang lolo na may edad na 68 at ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento. Ang kwento kung paano ko tinanggal sa aking huling habili ng aking nag-iisang anak na lalaki. Oh, tama ang narinig ninyo. Tinanggal ko siya sa aking testamento. Ang aking anak na si Ben at kasama niya, tinanggal ko ang lahat ng karapatan niya sa mana na aking pinaghirapan. Ang bahay at lupa na ito na kinatatayuan ko. Ang lahat ng aking naipon sa buong buhay ko, isang pamana na nagkakahalaga ng mahigit 15 milyong piso. Marahil iniisip ninyo, anong klaseng ama ang gagawa ng ganito sa kanyang sariling dugo at laman? Isang malupit na desisyon marahil, pero bago ninyo ako husgahan, pakinggan ninyo muna ang buong katotohanan. Dahil ang ginawa ko ay hindi paghihiganti. Hindi. Ito ay pagbibigay ng katarungan. Nagsimula ang lahat sa isang umaga ng Huwebes, isang umaga na kailanman ay hindi ko malilimutan. Dumating ang aking anak na si Ben, kasama ang kanyang asawa na si Rina, sakay ng kanilang kumikinang na silver na kotse. Si Rina, palagi siyang mukhang perpekto. Ang kanyang buhok ay laging maayos. Ang kanyang mga mamahaling salamin ay laging nakapuesto sa ibabaw ng kanyang ulo na para bang isang korona. Bumaba sila ng sasakyan at kasunod nila ang aking apo. Si Leo, isang tahimik na batang lalaki, 8 taong gulang. At sa loob ng 8 taon na iyon, ni isang salita ay wala pa akong narinig mula sa kanya. Ba, salamat po ulit dito, sabi ni Ben habang abala sa pagbaba ng kanilang mga maleta. Aalis sila para sa isang 4 na araw na bakasyon. Isang anibersaryo daw. Habang nagsasalita siya, napansin ko ang pag-iwas niya ng tingin. Hindi niya kayang titigan ang sarili niyang anak. Si Rina naman ang lumapit sa akin. May dalang isang maliit na kahon. Ang ngiti niya ay napakatamis. Pero ang mga mata niya, merong kakaibang lamig. Ba, naghanda po ako ng espesyal na herbal tea para sa inyo, sabi niya sa malambing na boses. Inilatag niya ang mga maliliit na pakete ng tsaa sa ibabaw ng aming mesa sa kusina. Inayos niya ito ng sunod-sunod na parabang mga sundalo. May kakaibang kaba akong naramdaman. Para po ito sa pagtulog nyo, dagdag pa niya. Mahalaga po na inumin nyo ito 2 beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi. Sa edad nyo po kasi, kailangan nyo ng tuloy-tuloy na pahinga para sa inyong kalusugan. Kalusugan. Naalala ko ang salitang iyon. Kalusugan. Ganun pala ang tawag sa plano niya para sa akin. Pinilit kong ngumiti kahit na ang aking instinct bilang isang dating sundalo ay sumisigaw na mayroong mali. Isang malaking pagkakamali. Pero ano ang sasabihin ko? Na ang sarili kong manugang, ang asawa ng aking anak, ay may masamang balak? Sino ang maniniwala sa isang matandang tulad ko? Baka isipin pa nilang nagsisimula na akong maging ulyanin. Ganun nila ako tiningnan. Isang matandang pasanin na lamang. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Ang pagwawalang bahala. Ang pakiramdam na ikaw ay isang bagay na lamang na kailangang alagaan. Isang problema na kailangang solusyonan. Pinalaki ko ang aking anak ng may dignidad. Ibinigay ko ang lahat, ang aking dugo, pawis, at mga pangarap ay ibinuhos ko para sa kanyang kinabukasan. At ito ang sukli sa akin, isang tasa ng tsaa na may kasamang pagtataksil, isang pagpapakita ng kawalan ng utang na loob, walang utang na loob. Pagkatapos ng ilang paalam, umalis na sila. Naiwan kami ni Leo sa loob ng bahay. Ako at ang batang hindi nagsasalita. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang tunog ng orasan sa dingding at ang malakas na kabog ng aking dibdib. At doon,
ang kanyang laruang elepante. Tumingin siya diretso sa aking mga mata, isang tingin na puno ng takot at determinasyon. At sa isang iglap, ang 8 taon ng katahimikan ay nabasag. Ang kanyang bibig ay bumukas at sa isang tinig na magaspang dahil sa hindi paggamit. Ngunit malinaw na malinaw, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. Lolo, wag. Wag niyo pong inumin ang tsa. Ang mundo ko ay gumuho. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Ang batang ito, ang pipi kong apo, ay nagsalita. At ang unang mga salita na lumabas sa kanyang bibig ay isang babala. Isang babala na may nagtatangkang kunin ang aking buhay. Doon ko napagtanto. Ang plano nila ay perpekto sana. Isang matandang unti-unting manghihina, malilito, at isang araw ay hindi na lang magigising. Isang natural na pagkamatay dahil sa katandaan. Walang maghihinala, walang magtatanong, at pagkatapos, ang bahay, ang lupa, ang 15 milyong piso ay mapupunta sa kanila. Pero, hindi nila alam. Mayroon silang isang malaking pagkakamali. Ang pinakamalaki nilang pagkakamali ay ang iwan sa akin ang batang pinilit nilang manahimik. Ang batang nakakita ng lahat, ang batang nakarinig ng lahat, ang batang magiging susi sa paglalahad ng katotohanan. Ito ay simula pa lamang. Ang pag-inom ng tsaa ay tumigil, pero ang laban ay noon pa lamang nagsisimula. Ang ginawa ko sa aking huling habilin ay hindi ang katapusan, ito ay ang unang hakbang lamang tungo sa katarungan. Bago tayo magpatuloy sa nakagigimbal na mga revelasyon ng aking apo, kung hindi niyo pa po nagagawa, ay mangyering mag-subscribe po kayo sa ating channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na kabanata ng aming kwento. At iwan niyo po sa comment section sa ibaba kung taga saan po kayo at anong oras ninyo ito pinakikinggan. Nais kong malaman kung hanggang saan umaabot ang aming boses. Salamat po sa inyong pakikinig. Nang tuluyan nang mawala sa aking paningin ang sasakyan nila, Ben at Rina, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa aming bahay. Isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa dati. Palagi namang tahimik kapag kami lang ni Leo ang naiwan. Pero ngayon, may iba. Ramdam ko ang bigat sa hangin. Ang bawat pag-tiktok ng lumang orasan sa dingding ay parang martilyong pumupukpok sa aking sentido. Naupo ako sa aking paboritong silyon, ramdam ang pagod sa aking mga buto. Isang pagod na hindi lang dahil sa aking edad. Ito ay isang pagod na dulot ng kalungkutan, ng pangungulila sa aking yumaong asawa na si Maria. Napatingin ako sa ibabaw ng mesa. Nandoon pa rin ang kahon ng tsaa na iniwan ni Rina. Ang mga pakete ay maayos na nakahanay. Espesyal na herbal tea, sabi niya. Para sa kalusugan niyo, isang bahagi ng aking isip ang nagsasabing dapat akong magpasalamat. Isang manugang na maalalahanin. Pero may isang bahagi sa aking kalooban. Isang maliit na boses na binabaliwala ko nitong mga nakaraang buwan ang sumisigaw na mayroong mali. Binaliwala ko ito. Muli. Marahil ay dala lang ito ng katandaan, sabi ko sa sarili. Ang pagiging mapaghinala. Tumayo ako, dahan-dahan, balak kong kumuha ng isang pakete at timplahin ito. Sinabi ni Rina na inumin ko ito sa umaga at gabi at tanghali na. Kailangan kong humabol. Pero bago pa man ako makahakbang, narinig ko ang isang tunog, isang kalabog. Napalingon ako. Nakita ko si Leo, nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang paboritong laruang elepante ay nasa sahig. Nabitawan niya ito. Nakatayo lang siya roon, hindi gumagalaw, na para bang isang estatwa. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Nakatitig siya sa akin.
Isang tingin na puno ng isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Isang matinding takot at isang matinding pangangailangan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga maliliit na kamay. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Bumukas ang kanyang bibig, pero walang lumabas na tunog. Sumara ito muli. Pagkatapos, bumukas ulit. At sa pagkakataong iyon, may himalang nangyari. Lo, ang tunog ay magaspang. Halos isang pabulong. Napatigil ako. Nanlaki ang aking mga mata. Nanaginip ba ako? Guni-guni ko lang ba iyon? 8 taon. 8 taon ng katahimikan, 8 taon ng mga pag-asa at pagkabigo. 8 taon na sinasabi ng mga doktor na hindi na siya kailanman magsasalita. Muli, sinubukan niya. Mas malakas ngayon. Lolo, ang salitang iyon, parang isang kulog na yumanig sa buong bahay. Parang isang basag na salamin na nagpira-piraso sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang aking apo, ang pipi kong apo, ay nagsasalita. Napaluhod ako, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Gusto ko siyang yakapin, gusto kong sumigaw sa tuwa, pero may pumigil sa akin. Ang itsura sa kanyang mukha, hindi ito tuwa. Ito ay purong takot. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na daliri. Hindi sa akin, kundi sa direksyon ng kusina sa mesa, sa kahon ng tsaa, at pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang nagligtas sa aking buhay at sabay na gumunaw sa aking mundo. Huwag niyo po inumin ang tsaa. Ang bawat salita ay mabigat, pinipilit niyang lumabas. May masamang inilagay si Mama diyan. Masama? Ang salitang iyon ay umalinggaw sa aking isipan. Hindi ko maintindihan. Anong masama? Paanong? Hinawakan ko ang sandalan ng silya para suportahan ang aking sarili. Ang lakas sa aking mga binti ay biglang nawala. Ang lahat ng maliliit na piraso ng palisipan mula sa mga nakaraang buwan ay biglang nagkabit-kabit ang aking biglang pagiging makakalimutin, ang aking palaging pagkaantok, ang aking pagkalito kung minsan. Akala ko lahat ng iyon ay bahagi na ng pagtanda. Akala ko ay normal lang iyon. Hindi pala normal. Tiningnan ko si Leo. Ang batang ito na hindi nagsalita sa loob ng 8 taon ay pinili ang sandaling ito para basagin ang kanyang katahimikan. Dahil alam niya na kung hindi siya magsasalita ngayon, baka wala nang bukas para sa akin. Ang pagmamahal ng isang apo, iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Iyon ang nagligtas sa akin. Ang aking mundo ay gumuho, pero sa gitna ng mga guho na iyon, isang katotohanan ang nanatiling nakatayo. Kailangan kong malaman ng lahat. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga tuhod ay nanginginig pa rin, hindi lang dahil sa aking edad, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unting lumilinaw sa aking isipan. Inakay ko si Leo papunta sa kusina. Hindi ko na tiningnan pa ang kahon ng tsaa. Para sa akin, ang kahon na iyon ay isa ng simbolo ng kamatayan, ng isang pagtataksil na napakalalim at napakasakit. Pinaupo ko si Leo sa silya at kumuha ako ng 2 baso ng tubig. Isang bagay na malinaw at dalisay. Isang bagay na kabaligtaran ng kung ano ang nakahanda para sa akin. Umupo ako sa tapat niya. Hinawakan ko ang kanyang maliliit na kamay. Malamig ang mga ito at nanginginig pa rin. Leo, sabi ko sa
pinakamahinahon kong boses. Anak, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat. Huwag kang matakot. Nandito si Lolo. Walang mananakit sa iyo. Yuminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa na para bang doon siya kumukuha ng lakas. At pagkatapos, nagsimula siyang magkwento. Ang kwento ng 8 taon niyang sapilitang katahimikan. 5 taon po ako noon, Lolo. Umpisa niya. Ang kanyang boses ay hindi na kasing gaspang kanina, pero halatang hindi pa rin sanay gamitin. Nasa klinik po kami ni Mama. May nakita po akong laruan na gusto ko. Tapos, nasabi ko po, Mama, isang salita. Mama, ang unang salita ng halos lahat ng bata. Isang salita na dapat ay magdulot ng tuwa sa isang ina. Narinig po ng doktor, patuloy niya. Natuwa po siya. Pero si Mama, hindi po siya natuwa. Pag-uwi po namin, galit siya. Noong gabing iyon, Lolo, pagkatapos matulog ni Papa. Pumasok po siya sa kwarto ko. Nakita ko ang takot na bumalik sa kanyang mga mata habang inaalala niya ang gabing iyon. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong. Sinabi niya sa akin na kapag nagsalita pa raw po ako ulit nang wala siyang pahintulot, dadalhin niya ako sa isang espesyal na ospital. Isang lugar daw po iyon na malayo kung saan hindi ko na kayo makikita ni Papa. Sinabi niya na sa ospital na iyon. Tinuturukan daw po ang mga bata para matulog sila magpakailanman. Matulog magpakailanman. Isang malamig na galit ang gumapang sa aking buong katawan. Isang galit na hindi ko pa naramdaman sa mahabang panahon. Paano? Paano magagawa ng isang ina na sabihing iyon sa kanyang 5 taong gulang na anak? Ito ay hindi lang isang banta. Ito ay isang pagwasak sa kaluluwa ng isang bata. Natakot po ako, Lolo. Sobrang takot po, sabi ni Leo, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Kaya po, hindi na ako nagsalita sa kahit kanino tungkol sa kahit ano. Niyakap ko siya, mahigpit. Naramdaman ko ang pagyanig ng kanyang maliit na katawan. 8 taon. 8 taon siyang nabuhay sa bilangguan ng takot na iyon. Isang bilangguan na ang kanyang sariling ina ang nagtayo. Pero Leo, sabi ko nang kumalas ako sa yakap, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Ang tungkol sa tsaa? Lagi po akong nakikinig, Lolo, sagot niya. At doon nakita ko ang isang kislap ng talino sa kanyang mga mata. Akala po nila dahil hindi ako nagsasalita, hindi rin ako nakakarinig o nakakaintindi. Pero mali po sila. Nagturo po ako sa sarili ko na magbasa nung 6 na taon ako. Galing po sa mga subtitle sa TV. At sa mga libro nyo na naiwan nyo kung minsan. Naririnig ko po lahat ng usapan nila. Isang henyo na nagtatago sa likod ng katahimikan. Hindi ko alam kung dapat ba akong mamangha o mas lalong masaktan para sa kanya. 6 na buwan na po ang nakalipas, patuloy niya. Narinig ko po si Mama na may kausap sa telepono. Akala niya tulog na ako. Narinig ko po siyang nagsasalita tungkol sa gamot, tungkol sa pagpapalito sa inyo, tungkol sa pagsisigurado na hindi na kayo magigising. Doon po ako nagsimulang maghanap ng ebidensya, Lolo. Ang aking apo, ang aking maliit na bayani. Habang ako ay unti-unting nilalason at pinahihina, siya naman ay palihim na kumikilos, nagmamasid, nag-iipon ng lakas, at naghihintay ng tamang pagkakataon para iligtas ako. May mga papeles po ako, Lolo, sabi niya. At ang kanyang boses ay puno na ngayon ng determinasyon, mga ebidensya. Itinago ko po sila sa lugar na hinding-hindi mahahanap ni Mama. Gusto niyo po bang makita? Sumunod ako kay Leo paakyat sa kanyang silid. Bawat hakbang sa hagdanan ay parang isang mabigat na pag-angat.
Dinaanan namin ang mga litratong nakasabit sa dingding. Isang litrato ni Ben noong bata pa siya. Isang litrato naming mag-asawa, si Maria na nakangiti sa kanyang hardin. At mga litrato ni Leo noong sanggol pa siya. Isang pader ng masasayang alaala, isang pader ng kasinungalingan. Ang bawat ngiti sa mga litratong iyon ay parang isang panunuya sa katotohanang ibinunyag sa akin ngayon. Pagpasok namin sa kanyang kuwarto, ang pader na may dinosaur wallpaper na tinulungan ko siyang idikit ay parang isang alaala mula sa ibang buhay. Isang buhay kung saan ang pinakamalaki kong problema ay kung paano ko siya mapapasaya. Hindi ko alam na sa likod ng mga makukulay na pader na iyon, isang mas malaking laban ang kanyang pinagdadaanan. Hindi siya pumunta sa kanyang aparador o sa ilalim ng kama. Sa halip, lumuhod siya sa tabi ng kanyang lumang kama na gawa sa kahoy. May isang bahagi doon na medyo nakaangat. Gamit ang kanyang maliliit na daliri, maingat niyang itinaas ang isang tabla sa sahig. Isang tabla na matagal na pala niyang tinanggal at binalik para gumawa ng isang lihim na lagayan. Dito ko po tinago, Lolo, pabulong niyang sabi. Akala po ni Mama wala akong naiintindihan. Minsan po iniiwan niya ang mga papeles sa kanyang mesa kapag kami lang dalawa ang nasa bahay. May isang beses po may emergency call siya at nakalimutan niyang dalhin ang isang folder. Kinuha ko po iyon. Hindi ko po kinuha lahat para hindi niya mapansin. Pinili ko lang po yung pinaka-importante. Mula sa maliit na espasyo, inilabas niya ang isang manipis na tumpok ng mga papel, maingat na nakatupi. Inabot niya ito sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang mga ito. Ang unang dokumento ay isang printout mula sa isang medical website. Ang pamagat, mga sintomas ng pag-abuso sa mga nakatatanda. May mga bahaging naka-highlight ng dilaw na marker, unti-unting pagkawala ng memorya, pagtaas ng antas ng pagkalito, pagbabago sa pattern ng pagtulog. Bawat isang naka-highlight na parirala ay isang punyal na tumutusok sa aking puso. Ito ang mga bagay na dinaranas ko sa loob ng 2 taon. Akala ko bahagi lang ng buhay, pero hindi. Ito pala ay mga sintomas ng isang dahan-dahang pagpatay. Ang pangalawang dokumento ay mas nakakakilabot. Isang listahan ng mga gamot na may mga sulat kamay ni Rina sa gilid. Mga kalkulasyon, mga dosage, mga tala, kung paano dapat paghiwalayin ang pagbibigay ng gamot para hindi mahalata sa dugo. Ang kanyang sulat kamay na dati maganda sa aking paningin. Ngayon ay mukha ng sulat ng isang demonyo. Pero ang pangatlong dokumento, ito ang nagpabagsak sa akin. Isang papel na may titulong Talaan ng Progreso, JB, ang aking mga inisyal. Jose Cruz. Binasa ko ang mga nakasulat. Marso 2024, unang dosis, 1 milligrams lorazepam. Paksa ay pagod. Iniugnay sa katandaan. Hunyo 2024. Tinaasan sa 2 mg na may kasamang diphenhydramine. Napansin ang pagiging makakalimutin. Setyembre 2024. Dinagdagan ng zolpidem. Nakamit ang mga ninanais na pattern ng pagkalito. Mga ninanais na pattern ng pagkalito. Ganun niya ako tiningnan. Hindi bilang biyenan, hindi bilang ama ng kanyang asawa, kundi bilang isang paksa. Isang eksperimento sa laboratorio. At ang huling entry na may petsang 4 na araw lang ang nakalipas, inihanda ang concentrated dose para sa linggo ng bakasyon. Ang kalkuladong dami ay dapat magsiguro ng permanenteng resolusyon sa loob ng 48 hanggang 72 oras. Permanenteng resolusyon. Isang magandang salita para sa pagpatay. Lolo, sabi ni Leo, at ang kanyang boses ay nagpabalik sa akin sa realidad. May isa pa po. Muli siyang dumukot sa ilalim ng sahig. Isang papel na mas luma at mas lukot. Inabot niya ito sa akin.
Isang resulta ng DNA paternity test. Pangalan, Ben Cruz. 0% probability of paternity. 0%. 2 taong ko na po itong nahanap, Lolo, sabi ni Leo, habang nagsisimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kaya po pala galit sa akin si Mama dahil hindi niyo po ako tunay na apo. Binitawan ko ang mga papel. Nabuwal ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Hinila ko ang batang iyon at niyakap ko siya ng napakahigpit. Makinig ka sa akin. Sabi ko, ang aking boses ay naging magaspang dahil sa nagbabadyang mga luha. Makinig ka, sundalo. Ang dugo ay hindi gumagawa ng pamilya. Ang pagmamahal at karangalan ang gumagawa ng pamilya. Naintindihan mo? Ikaw ay aking apo. Walang kahit anong papel ang makapagbabago niyan habang buhay. Umiyak siya sa aking balikat. Isang iyak na naglalaman ng 8 taon ng takot, kalungkutan at pasanin. At habang yakap ko siya, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa aking puso. Isang apoy ng galit at determinasyon. Akala ni Rina, perpekto ang kanyang plano. Akala niya, lahat ay kontrolado niya. Pero hindi niya alam na ang kanyang pinakamalaking kahinaan ay ang batang minamaliit niya. At ang kanyang pinakamalaking kalaban ay ang matandang akala niya'y malapit nang mamatay. Pagkatapos ng iyak ni Leo at pagkatapos kong punasan ang sarili kong mga luha, isang kakaibang kalinawan ang bumaba sa akin. Ang takot at pagkabigla ay napalitan. Ang sundalo sa aking kalooban na matagal nang natutulog ay muling nagising. Ang kalituhan ay nawala at ang natira ay isang matibay na layunin. Hindi ito ang unang beses na hinarap ko ang kamatayan, pero ito ang unang beses na ang laban ay para sa aking pamilya, para sa aking apo. Bumaba kami pabalik sa kusina. Ang lugar kung saan muntik nang maganap ang isang krimen ay siya na ngayong magiging aming war room. Pinulot ko ang mga papeles mula sa sahig sa kwarto ni Leo at maingat kong inilatag ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Ang mga medical printouts, ang talaan ng progreso, ang resulta ng DNA test. Hindi na ito mga simpleng papel. Ito na ang aming mga mapa ng labanan. Ito na ang aming mga sandata. Tiningnan ko si Leo na nakaupo sa tapat ko. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng pag-asa. Hinihintay niya ang aking susunod na hakbang. Hindi na siya isang batang biktima lamang. Siya na ngayon ang aking pinakamahalagang intelligence officer, ang aking kasama sa laban. Leo, sabi ko sa isang boses na matatag at puno ng autoridad, makinig kang mabuti. Ito ay isang digmaan. At sa isang digmaan, kailangan natin ng plano. Hindi tayo maaaring magpadalos-dalos. Meron tayong 3 yugto sa ating operasyon. Nakita ko siyang umayos ng upo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Sumisipsip sa bawat salita ko. Unang yugto, ebidensyang medikal. Sabi ko, itinuturo ang aking sarili. Kailangan nating patunayan na may lason sa aking katawan. Isang pruweba na hindi matatawaran ng sinuman. Isang pruweba na galing sa mga doktor. Pangalawang yugto, dokumentasyon. Patuloy ko. Ang mga papeles na ito ay malakas na ebidensya. Pero kailangan natin ng higit pa. Kailangan nating mahuli ang pag-amin mula mismo sa bibig niya. Kailangan nating i-record ang kanyang boses. At pangatlong yugto, ang patibong pagtatapos ko, kailangan nating painin siya. Kailangan niyang maniwala na ang kanyang plano ay gumagana ng perpekto. Kapag siya ay naging kampante na, kapag akala niya ay nanalo na siya, doon natin siya huhulihin. Tumanggo si Leo. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanya. Isa na siyang sundalo na tumanggap ng kanyang misyon. Agad akong kumilos. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ko ang aking matalik na kaibigan sa loob ng 15 taon, si Dr. Reyes. Reyes, si Jose ito. Sabi ko nang sagutin niya, kailangan ko ng pabor.
isang malaking pabor. Kailangan ko ng agarang blood test. Dito mismo sa bahay ko. Huwag ka nang magtanong ngayon. Magtiwala ka lang sa akin. Narinig ko ang pag-aalala sa kanyang boses, pero hindi siya nag-atubili. Sige, Jose. Papunta na ako. Bigyan mo ako ng 30 minuto. Pagkababa ko ng telepono, ang sunod kong tinawagan ay ang aking abogado, si Attorney Santos. Attorney, sabi ko, isang mabilis na tanong lang. Sa batas ng Pilipinas, legal ba kung ire-record ko ang isang usapan basta't ako ay kasama sa usapang iyon? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Jose, medyo komplikado iyan. Pero ang mahalaga ay kung ito ay para magbunyag ng isang krimen. Kung may basehan ka, ituturing itong isang seryosong ebidensya ng mga pulis para simulan ng isang investigasyon. Bakit mo naitanong? Sasabihin ko sa iyo ang lahat sa tamang panahon, sagot ko. Pero kailangan ko ng serbisyo mo sa darating na linggo ng gabi, mga 6:00. Pagkatapos ng mga tawag na iyon, tiningnan ko si Leo. Meron kaming wala pang 72 oras. 48 oras hanggang sa dumating ang mga resulta ng dugo at karagdagang 24 na oras para ihanda ang aming patibong. Ang oras ay aming kalaban. Ngayon, sundalo, sabi ko kay Leo, kailangan nating maghanda. Ang susunod na hakbang ay ang pagbili ng ating sandata. Alam kong ang tinutukoy ko ay isang maliit na voice recorder lamang. Ngunit para sa amin ni Leo, sa sandaling iyon, ito ay kasing halaga ng pinakamalakas na armas sa mundo. Ito ang magiging sandata na huhuli sa boses ng kasamaan, ang magbibigay sa amin ng katarungan. Ang kaaway ay nagpapahinga sa isang marangyang bakasyon. Walang kamalay-malay na sa kanilang pagbabalik. Hindi na isang mahinang matanda ang kanilang haharapin, kundi isang ambush na maingat na inihanda. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Hindi nagtagal, dumating si Dr. Reyes, dala ang kanyang medical bag at isang mukha na puno ng pag-aalala. Wala siyang masyadong tanong, isang bagay na ipinagpapasalamat ko. Nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata. At bilang isang matagal ng kaibigan, alam niyang hindi ito isang simpleng check-up lamang. Habang kinukuhanan ako ng dugo ng isang nurse na kasama niya, si Leo ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, pinapanood ang lahat. Ang kanyang mga mata ay matalas, na para bang sinisiguro niyang bawat hakbang ng aming plano ay naisasagawa ng tama. Jose, makukuha natin ang resulta bukas ng umaga, sabi ni Reyes bago sila umalis. Hinawakan niya ang aking balikat. Ano man ito, tawagan mo ako kaagad. Tumango lang ako. Ang unang yugto ng aming operasyon ay tapos na. Kinahapunan, isinama ko si Leo sa isang electronic store sa bayan. Para sa kanya, ito ay isang bagong karanasan. Sa loob ng 8 taon, ang kanyang mundo ay limitado lamang sa bahay, paaralan, at sa mga lugar na pinapayagan ni Rina. Ngayon, kasama niya ako, malaya. Pinili namin ang pinakamaliit, ngunit pinakamalakas na digital voice recorder na aming nakita. Isang recorder na kayang kumuha ng malinaw na tunog kahit na nakatago. Nagkakahalaga ito ng halos 5,000 piso. Isang maliit na halaga para sa katarungang aming hinahanap. Pag-uwi namin, agad naming sinubukan ito. Pinatayo ko si Leo sa kabilang dulo ng sala at pinagsalita ko siya sa normal na lakas ng boses. Pagkatapos, pinatugtog ko ang recording, malinaw na malinaw. Bawat salita, bawat hininga ay naririnig. Perpekto, ito na ang aming sandata. Ang sumunod na 24 na oras ay ginugol namin sa walang sawang pag-ensayo. Itinuro ko kay Leo kung saan eksaktong itatago ang recorder. Sa likod ng mga makakapal na libro tungkol sa kasaysayan ng digmaan na nakalagay sa aking bookshelf. Isang lugar na hindi kailanman papansinin ni Rina. Paulit-ulit naming pinraktis ang paglalagay at pagkuha nito hanggang sa maging natural na sa kanya ang bawat kilos. Kailangan niyang maging mabilis at tahimik,
Habang nag-eensayo siya, ako naman ay nag-ensayo sa aking sariling papel. Ang papel ng isang matandang unti-unti nang nawawala sa sarili. Pinraktis ko ang pagiging malilimutin. Ang pag-uulit-ulit ng mga tanong. Ang paghahanap ng mga salitang hindi ko mahanap. Ang pagiging mabagal sa pagsagot. Si Leo ang aking naging direktor. Lolo, medyo mabilis pa po kayo magsalita, sasabihin niya. Dapat po may pag-aalinlangan sa boses niyo. Lolo, subukan niyo pong tumingin sa malayo na parang may hinahanap kayo na hindi niyo makita. Nakakatuwa at nakakalungkot isipin. Ang apo kong pinilit patahimikin sa loob ng 8 taon ay siya na ngayong nagtuturo sa akin kung paano umarte. Natutunan namin ang lakas ng bawat isa, ang kanyang talas ng isip at pagmamasid, at ang aking disiplina at karanasan. Sa mga sandaling iyon ng paghahanda, isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan namin. Hindi na lang kami basta lolo at apo. Kami ay naging magkakampi, mga sundalo na naghahanda para sa pinakamahalagang laban ng aming buhay. Bawat oras na lumilipas, mas lalo kaming nagiging handa. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Alam namin ang gagawin at hihintayin na lang namin ang tawag ng kaaway. Biyernes ng gabi, eksaktong 8:00. Gaya ng prediksyon ko, tumunog ang telepono. Ang predictable na kilos ng isang taong akala ay kontrolado niya ang lahat ay isa sa kanyang pinakamalaking kahinaan. Sumenyas ako kay Leo na nakaupo sa tapat ko. Hawak ang isa sa mga libro ni Rizal. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki. Oras na para sa aming pagtatanghal. Huminga ako ng malalim, hinayaang manghina ang aking mga balikat. At sinagot ang tawag. Hello? Sabi ko, sinisiguradong may bahid ng pagkalito sa aking boses. Ba, si Rina po ito. Narinig ko ang kanyang boses sa kabilang linya. Masaya, magaan. Ang boses ng isang taong nagbabakasyon. Kumusta na po kayo diyan? Kumusta po, si Leo? Sinadya kong hindi sumagot kaagad. Hinayaan kong magkaroon ng ilang segundong katahimikan. Rina, ikaw pala iha. Mabuti naman kami. Mabuti. Mabuti po ba kayong natutulog ba? Umiinom niyo po ba yung tsaa na inihanda ko? Ayan na. Ang tanong na hinihintay ko. Ang tanong na naglalaman ng lahat ng kanyang masamang intensyon. Oo, iha. Ang tsaa, sabi ko ginagawang mabagal ang aking pananalita. Nakatutulong nga, nakakatulog ako. Palagi na lang akong inaantok ngayon. Mahimbing ang tulog ko. Minsan nga kahit sa umaga, inaantok pa rin ako. Narinig ko ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Isang tawa na sinubukan niyang itago, pero hindi niya nagawa. Ito ay isang tawa ng tagumpay. Normal lang po yan ba? Ganyan po talaga kapag nagkakaedad. Kailangan po ng katawan nyo ng mas maraming pahinga. Ibig sabihin po, epektibo ang mga herbs. Herbs? Ganoon pala ang tawag niya sa lason. Ba, medyo nalilito rin po ba kayo minsan? Tanong niya ulit. Sinusubukan ng kumpirmahin ang progreso ko. Minsan. Oo, sagot ko. Kanina lang hinahanap ko ang aking salamin. Suot-suot ko na pala. At si Leo, hindi ko matandaan kung napakain ko na ba siya ng tanghalian kanina. Napakain ko na ba siya? Nagkunwari akong nagtatanong sa hangin. Sa tapat ko, nakita ko si Leo na nagpipigil ng ngiti. Itinaas niya ulit ang kanyang hinlalaki. Magaling daw ang aking pag-arte. Naku ba? Sabi ni Rina. At ngayon, ang kanyang boses ay puno na ng peking pag-aalala. Mukhang mas mabilis po ang paghina niyo kaysa sa inaasahan namin. Huwag po kayong mag-alala. Pag-uwi namin, pag-uusapan natin ang mga susunod na hakbang.
May mga lugar po na magaling mag-alaga sa mga tulad niyo para masubaybayan kayo ng maayos. Ang kapal ng mukha. Habang ako'y unti-unti niyang nilalason, nagpapanggap siyang nag-aalala siya sa aking kapakanan. Ang bawat salita niya ay isang kasinungalingan. Ngunit para sa aming plano, ang bawat kasinungalingan niya ay isang hakbang palapit sa aming tagumpay. Sige, sige iha. Kayo ang bahala, sabi ko sa isang mahinang boses na para bang sumusuko na. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko si Leo. Ang pagpipigil niya ng ngiti ay naging isang malawak na ngiti. Ang galing niyo, Lolo. Naniwala po talaga siya. Tumanggo ako. 8 taon kang nanahimik para sa kaligtasan, anak. Kaya kong magpanggap na nalilito sa loob ng 2 araw para sa katarungan. Kinuha ko ang kalendaryo. Biyernes ng gabi. Meron pa kaming isang buong araw ng Sabado. Sa Linggo ng hapon, babalik na sila. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga aktor ay alam na ang kanilang mga papel. At ang pangunahing kontrabida ay walang kamalay-malay na siya ay papasok sa isang bitag na siya mismo ang tumulong na itayo. Dumating ang Linggo. Ang hangin ay tila mas mabigat. Ang bawat oras ay parang isang mabagal na pagmartsa patungo sa hindi maiiwasang komprontasyon. Bandang 2:00 ng hapon, narinig namin ang ugong ng isang pamilyar na sasakyan na papalapit sa aming bahay. Nagkatinginan kami ni Leo. Ito na. Walang salitang namutawi sa aming mga bibig, ngunit ang aming mga mata ay nag-usap. Isang tango. Isang hininga ng malalim. Handa na kami. Mabilis akong umupo sa aking silyon. Ibinagsak ko ang aking mga balikat. Ginulo ko ang aking buhok. Sinadya kong hindi isara ang isang butones ng aking polo para magmukha itong hindi pantay. Sa salamin kaninang umaga, nakita ko ang imahe na gusto ni Rina na makita, isang matandang marupok, nalilito at malapit ng sumuko. Si Leo naman ay tahimik na umupo sa sahig sa may paanan ko. Inilatag niya ang kanyang mga laruang action figures na para bang nasa gitna siya ng isang laro. Ngunit ang kanyang mga mata ay alisto. Ang kanyang buong katawan ay handa. Bumalik siya sa kanyang papel. Ang papel ng isang tahimik at inosenteng bata. Pumukas ang pinto. Ba, nandito na po kami. Ang boses ni Rina ay masaya at malutong, puno ng enerhiya mula sa kanilang bakasyon. Pumasok siya sa sala. Ang kanyang balat ay medyo umitim dahil sa araw. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa silid. At nang dumapo ito sa akin, isang panandali ang kislap ng pagkainis ang dumaan sa kanyang mukha. Halos hindi ito mahahalata. Ngunit nakita ko ito, isang pagkainis. Na para bang nagulat siyang makita akong nakaupo pa rin at hindi isinusugod sa ospital. Ngunit kasing bilis ng kidlat, napalitan ito ng isang maskara ng pag-aalala. Naku ba? Kawawa naman po kayo, sabi niya, lumalapit sa akin. Mukha po kayong pagod na pagod. Naalagaan niyo po ba ang sarili niyo? Hinayaan kong gumala ang aking paningin na para bang nahihirapan akong mag-focus. Rina, nakabalik na pala kayo. Ang biyahe. Gaano kayo katagal nawala? 4 na araw lang po ba? 4 na araw, sagot niya, at may bahid ng kasiyahan sa kanyang boses na hindi niya maitago. Pumasok si Ben sa likuran niya. Nang makita niya ako, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Bah, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Ayos lang po ba kayo? Sinulyapan siya ni Rina ng isang matalim na tingin bago bumaling muli sa akin. Pagod lang siya, mahal. Natural lang iyan sa edad niya. Umupo siya sa sofa na para bang pag-aari niya ito, comfortable at kampante. Ito na ang kanyang kaharian. Ba, ininom niyo po ba ang tsaa? Yung espesyal na timpla ko? Tumanggo ako ng marahan. Oo, ang tsaa. Nakakatulong. Lagi na akong tulog. Mabuti po iyan? Halos pabulong niyang sabi.
na para bang kinakausap ang sarili, kailangan ng katawan niyo ng pahinga. Pumaling siya kay Ben, at ngayon, ang kanyang boses ay naging mas seryoso at walang emosyon. Kita mo na, sinasabi ko na sa'yo, mas mabilis siyang humihina kaysa sa inaakala natin. Kailangan na talaga nating gawin yung pinag-uusapan natin. Kailangan niya ng professional na tulong. Ito na, ang simula ng kanyang pag-amin. Rina, baka dapat sinubukan ni Ben na magsalita pero pinutol siya ni Rina. Hindi, Ben. Kailangan ito para sa kapakanan niya. Muli siyang bumaling sa akin. At ngayon, ang pekeng pag-aalala sa kanyang muka ay nawala na. Ang natira ay isang malamig na kalkulasyon. Ba, ano po sa tingin niyo kung dalhin namin kayo sa isang lugar kung saan may mga nurse na magbabantay sa inyo? Isang lugar na ligtas. Para hindi niyo na po kailangang mag-alala sa mga bagay-bagay tulad ng pag-aalaga sa bahay o sa pera. Pera, ang bahay at lupa, ang 15 milyong piso, iyon ang tunay niyang pakay. Ginawa kong malit ang aking boses, puno ng pagkatalo. Ayokong maging pabigat sa inyo. Hindi po kayo pabigat ba, sabi niya. Ang mga salita ay tama, pero ang tono ay ganap na mali. Pero ganyan talaga ang buhay. Darating ang panahon na kailangan na nating tanggapin ang katotohanan. Mas makakabuti po sa lahat kung nasa isang memory care facility kayo at mas mapapadali rin para sa amin na asikasuhin ang inyong mga ari-arian. Sa likod ng mga libro sa aking bookshelf, ang maliit na recorder ay tahimik na nagtatrabaho, kinukuha ang bawat malamig at makasariling salita niya. Patuloy akong umarte, ang kaawa-awang matanda, ang madaling biktima. Hinayaan ko siyang isipin na nanalo na siya. At sa sandaling iyon, nang ang kanyang kumpiyansa ay nasa kasukdulan, dahan-dahang tumayo si Leo. Ang pagtayo ni Leo ay hindi mabilis. Ito ay dahan-dahan, may bigat, at puno ng kahulugan. Bawat paggalaw niya ay parang nasa slow motion. Natigil sa pagsasalita si Rina sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kasakiman, ay napako ngayon sa bata. Pati si Ben, na nakatayo lang sa may pintuan, ay napatingin din, nagtataka. Hindi lumapit sa akin si Leo. Hindi rin siya lumapit sa kanila. Ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang direksyon na hindi nila inaasahan, papunta sa bookshelf. Leo, anong ginagawa mo? Tanong ni Rina. Ang kanyang boses ay may bahid na ng inis. Para sa kanya, ang bata ay isang abala lamang, isang istorbo sa kanyang mahalagang usapan. Hindi sumagot si Leo. Nagpatuloy siya sa paglakad. Huminto siya sa harap ng mga makakapal kong libro. Ang mga librong hindi pinapansin ni Numan. Inabot niya ang kanyang maliit na kamay at mula sa likod ng isang libro na may titulong Mga Labanan sa Kasaysayan, hinugot niya ang maliit at itim na digital recorder. Ang katahimikan sa silid ay nakabibinggi. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang tunog ng aircon. Dahan-dahang humarap si Leo sa kanila. Itinaas niya ang recorder. At pagkatapos, sa isang boses na malinaw, matatag at malakas na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, nagsalita siya. Nakarecord po ang lahat simula nang pumasok kayo. Ang mukha ni Rina ay biglang namutla. Nawala ang kulay dito na para bang isang papel na sinindihan. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas sa pagkabigla. At nakakapagsalita po ako, dagdag ni Leo. Matagal na po akong nakakapagsalita. Imposible! Sigaw ni Rina. Ang kanyang boses ay naging matinis. Pipi ka! Sinabi ng mga doktor. Ang mga doktor na sinungalingan mo, sagot ni Leo, walang bakas ng takot sa kanyang tinig. Nagpanggap po ako dahil sinabi nyo na sasaktan nyo si Lolo kapag nagsalita ako. Si Ben ay napatingin sa kanyang anak.
na para bang ngayon niya lang ito nakita. Anak, totoo ba? Nakakapagsalita ka? Sa sandaling iyon, tumayo ako mula sa aking silyon. Ang pagiging mahina at nalilito ay biglang nawala. Itinuwid ko ang aking likod. Ang sundalo ay muling nagulat para sa tungkulin. Totoo ang lahat, Ben, sabi ko. Ang aking boses ay malamig at matigas na parang bakal. Nakakapagsalita ang anak mo sa buong buhay niya. Tulad ng kung paanong ako ay ganap na malinaw ang isip sa loob ng 5 araw. Napaatras si Rina. Hindi ka nalilito. Hindi kahit katiting, sagot ko. Lumapit ako sa gilid ng aking silya at kinuha ko ang folder na naglalaman ng aming mga ebidensya. Mukhang ang pagtigil sa pag-inom ng tsaa mo na may lason ay nakakagawa ng himala. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at takot. Ibinuklat ko ang folder at inilabas ang mga papeles. Huwag ka nang magsinungaling, Rina. Hawak namin ang lahat. Ang iyong mga research, ang iyong mga talaan, ang iyong schedule ng paglalason sa akin. Itinaas ko ang isang papel, Oktubre 10. Permanenteng resolusyon sa loob ng 48 hanggang 72 oras. Ganyan mo ba inilarawan ang pagpatay sa akin? Napasandal si Ben sa pader. Ba, hindi niya gagawin yan. Ginawa niya, Ben, sabi ko. 2 taon niya akong nilalason. Lorazepam, diphenhydramine, zolpidem. Nagpa-blood test ako. Nakadokumento ang lahat. At ang recorder na iyan, itinuro ko ang hawak ni Leo. Nakuha niya ang bawat salita mo kanina. Muli akong dumukot sa folder. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamasama sa lahat, Rina? Itinaas ko ang resulta ng DNA test. Nahanap namin ito, hindi anak ni Ben si Leo. Ginamit mo ang isang bata para bitagin ang anak ko. Sa itsura ni Ben, alam kong alam na niya. Matagal na niyang alam. Biglang sumigaw si Rina, puno ng galit at pagkasuklam. Yung batang iyan ang sumira sa lahat. Hindi ko naman talaga siya gusto. At ikaw, bumaling siya sa akin. Dapat ay tahimik ka na lang na nawala. Sa isang iglap, sumugod siya papunta kay Leo. Ngunit mas mabilis ako. Ginamit ko ang lakas na hindi ko alam na mayroon pa ako. Hinarang ko siya at hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang braso. Subukan mong saktan ng batang iyan, sabi ko. Ang aking boses ay isang mapanganib na pabulong at iyan na ang huling bagay na gagawin mo. Tumingin ako kay Leo. Leo, tumawag ka ng pulis. Ngayon din. Nang marinig ni Rina ang salitang pulis, tumigil siya sa pagpupumiglas. Ang kanyang mukha ay nabalot ng purong takot. Sa likuran ko, narinig ko ang boses ni Leo sa telepono sa kusina. Malinaw at kalmado habang isinasalaysay niya ang krimen sa mga otoridad. Ang aming laban ay tapos na at kami ang nanalo. Ang mga sumunod na linggo at buwan ay parang isang panaginip, isang magulo. Ngunit kinakailangang panaginip. Dumating ang mga pulis nung hapong iyon. Ang tunog ng kanilang mga sirena ay parang isang musika ng katarungan sa aking pandinig. Kinuha nila si Rina na hindi na nagsalita pa. Ang kanyang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa 8 taong katahimikan ni Leo. Ito ay ang katahimikan ng pagkatalo ng 1 taong nahuli sa sarili niyang bitag. Isinama rin nila si Ben para sa interogasyon. Hindi ko siya tiningnan habang isinasakay siya sa kotse ng pulis, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding lungkot. Ang paglilitis ay mabilis. Ang mga ebidensya ay napakatibay. Ang recording, ang mga papeles ni Rina. Ang resulta ng blood test mula kay Dr. Reyes. At higit sa lahat, ang testimonya ni Leo. Sa korte, nagsalita siya ng may kumpiyansa at kalinawan na ikinagulat ng lahat. Isinalaysay niya ang 8 taon ng kanyang buhay sa ilalim ng takot, ang bawat banta.
ang bawat kasinungalingan. Hindi na siya ang tahimik na bata sa sulok. Siya ay isang leon na sa wakas ay umuungal. Hinatulang makulong si Rina ng 15 taon para sa mga kasong attempted murder at child abuse. Ang kanyang pagtatangka na sirain ang aming pamilya ay siya ring sumira sa kanyang sariling buhay. Si Ben naman, dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa mga otoridad at sa pagpapakita ng tunay na pagsisisi ay nahatulan ng 5 taong probation. Ngunit ang kanyang tunay na sentensya ay ang habang buhay na pasanin ng kanyang kaduwagan. Ang hearing para sa kustudiya ni Leo ay maikli lamang. Voluntaryong isinuko ni Ben ang lahat ng kanyang karapatan bilang magulang sa harap ng hukom. Sinabi niya sa isang basag na boses, "Mas magiging mabuti si Leo sa aking ama. Naging mas mabuting ama siya sa aking anak kaysa sa akin. At sa isang iglap, ang lahat ay natapos. Ipinagkaloob sa akin ng korte ang buong at legal na kustodiya kay Leo, ang aking apo, ang aking bayani, ang aking anak." 6 na buwan ang lumipas. Ang tagsibol ay dumating at kasama nito isang bagong simula. Ang bahay na dati puno ng tensyon at takot ay napuno na ngayon ng tawa ng mga kwentuhan ng buhay. Si Leo ay namulaklak. Ang 8 taong katahimikan ay parang isang dam na sumabog. Ngayon, hindi na siya tumitigil sa pagsasalita. Nagtatanong siya tungkol sa lahat ng bagay, tungkol sa mga bituin sa langit, sa mga isda sa dagat, sa mga kwento ng aking kabataan. At ako, sinasagot ko ang bawat tanong niya ng may ngiti sa aking labi. Ang bawat salita niya ay isang musika sa aking pandinig. Isang Sabado ng umaga, nagpunta kami sa isang lawa para mamingwit. Isang bagay na matagal ko nang gustong gawin kasama siya. Umupo kami sa gilid ng isang lumang tulay na kahoy. Ang aming mga paa ay nakasawsaw sa malamig na tubig. Ang hangin ay sariwa, amoy ng damo at lupa. "Lolo," biglang sabi ni Leo habang nakatingin sa kanyang fishing line. "Yung science project ko po tungkol sa sound waves. Ako po ang nakakuha ng pinakamataas na grade." Ngumiti ako. Siyempre, matalino ka eh. Manang-mana ka sa lolo mo. Nagtawa siya. Isang tunog na hindi ko pagsasawa ang pakinggan. Sabi po ni Dr. Watson, ang child psychologist ko, baka pwede na daw po akong mag-skip ng isang grade level sa susunod na taon. "Ang lola mo sana, napaka-proud sa'yo ngayon," sabi ko, habang inaalala ang ngiti ng aking yumaong si Maria. Lagi niyang sinasabi na ang edukasyon ang pinakamahalagang pamana. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Isang komportabling katahimikan. "Lolo," muling sabi ni Leo, mas seryoso ngayon. "Naisip niyo po ba minsan yung tunay kong tatay?" Tumingin ako sa kanya. Sa kanyang mga mata na puno ng inosenteng pag-uusisa. Hinawakan ko ang kanyang balikat. "Hindi," sagot ko nang walang pag-aalinlangan. "Dahil sa tuwing tinitingnan kita, ang nakikita ko ay ang aking apo. Pero hindi po tayo magkadugo." "Leo," sabi ko, at hinintay kong tumingin siya sa aking mga mata. "Ang dugo ay isang aksidente lamang ng kapanganakan. Pero ang pamilya ay isang pagpili. Pinipili mong mahalin, pinipili mong protektahan, pinipili mong ipaglaban. At iyon ang ginawa natin. Lumaban tayo ng magkasama. Iyon ang gumagawa sa atin na isang tunay na pamilya. Mas matibay pa kaysa sa anumang dugo." Nakita ko ang pag-unawa at kapanatagan sa kanyang mukha. Ngumiti siya. "Gusto ko pa rin pong maging isang Cruz, Lolo." Ginulo ko ang kanyang buhok. "Anak, pinaghirapan mo ang pangalang iyan. Ipinakita mo ang tapang na mas hihigit pa sa maraming sandalong nakasama ko.
Isa kang krus dahil kumilos ka bilang isang krus noong mga panahong pinakakailangan at habang buhay kang magiging isang krus. Sa mga sumunod na araw, isang liham ang dumating galing kay Ben mula sa kulungan. Hindi ko pa to binubuksan. Nakapatong lang ito sa aking mesa. Marahil isang araw, bubuksan ko ito. Marahil isang araw, ipapabasa ko ito kay Leo. Ngunit hindi pa ngayon. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. At sa ngayon, ang mahalaga ay ang aming paghilom. Sa edad kong 68, akala ko'y tapos na ang aking misyon sa buhay. Akala ko'y naghihintay na lang ako ng aking takdang oras. Ngunit nagkamali ako. Dahil sa isang batang pinilit patahimikin, muli kong natagpuan ang aking layunin. Hindi na bilang isang sundalo, hindi na bilang isang nabigong ama, kundi bilang isang lolo. Ang lolo ng isang batang lalaki na natagpuan ang kanyang boses. At sa paggawa nito ay iniligtas ang aming mga buhay, ang aming pamilya ay hindi isinilang. Ito ay isinulat sa mga peklat. Ito ay hinubog sa apoy ng pagtataksil. At dahil doon, ito ay naging hindi masisira. At sa inyo, sa lahat ng nakikinig ngayon, nais kong iwan ang isang paalala. Huwag ninyong baliwalain ang mga maliliit na senyales. Magtiwala kayo sa inyong kutob. Kapag nararamdaman ninyong may mali, lalo na sa isang nakatatanda o sa isang tahimik na bata, kumilos kayo. Huwag kayong maghintay. Minsan, ang pinakamahalagang laban ay hindi nangyayari sa malalayong lugar, kundi sa loob mismo ng ating mga tahanan. Ang tapang ay hindi nangangahulugang kawalan ng takot. Ang tapang ay ang pagsasalita at pagkilos sa kabila ng takot, tulad ng ginawa ng aking apo, ang aking bayani, si Leo Cruz.